So, welcome back to my YouTube channel. So, sa video na ito, i-share ko sa inyo yung top 5 loan apps based on my experience na pwede kong i-share sa inyo for emergency purposes. So, ano-ano nga ba tong emergency purposes na sinasabi ko? So, ito yung mga loan apps na pwede kong i-share sa inyo kapag kayo ay kinapos lang. So, kapag kayo ay kinapos sa mga bills nyo, wala kayong pambayad sa bills nyo, petsa de peligro na, wala pang sahod, malayo pa ang sahod, biglang kailangan nyo ng bayaran na ganito, so biglang kinapos kayo sa budget, pambili ng ganito or pambili ng ganyan. So, itong mga loan app na ito, yung pwede ko guys i-share sa inyo. Again, based on my experience. But disclaimer lang po ha, hindi po ako financial expert. So, I do share my personal experiences, honest review, and tips, tutorials regarding mga loan apps. So, ano lang po yung sinishare ko sa inyo, based lang talaga yun sa experience ko. Katulad nyo, isa lang din po ako ordinaryong tao na nagtatry din ako sa mga loan apps na to, na pwede ko nga pong i-share sa inyo para magkaroon kayo ng awareness or magkaroon kayo ng ideas before trying this loan app. Kung okay din ba siya, and you can comment down below naman sa mga pwede nyo pang i-recommend na loan app. Kasi ang i-share ko lang po talaga is based lang sa experience ko. Napakaraming utangan online po talaga ngayon na nag-i-exist. Pero ito lang pong top 5 na ito na loan apps na tangi kong masishare sa inyo na alam ko talaga makakatulong sa inyo. Kung kailangan nyo ng immediate money, so pwedeng itong mga loan app na to. Top 5 on my list is si Tala Loan App. So alam ko familiar na kayo kay Tala Loan App and familiar din kayo sa customer service ni Tala Loan App. Which is masasabi kong good talaga kasi si Tala, hindi siya pala text, hindi siya pala tawag, as in parang quiet lang siya, parang Gcash lang siya. Magre-remind siya ng ating dues pero hindi siya mangulit and wala naman tong record ng harassment kaya good talaga yung customer service ni Tala. So whereas po, FYI, ang interest rate monthly po ni Tala ay 15% monthly and nag-o-offer din po sila ng daily interest rate amounting to 0.5% daily. So sa case ko kasi before, parang 3 days lang ha, magsasahod na. So wala akong pera that time sa 3 days na yun bago magsahod. So naisipan kong i-install talaga si Tala. So to be honest talaga, si Tala talaga yung first loan app na natry ko. Bali, ang interest rate kasi ni Tala, though 15% monthly siya kapag i-compute mo, pero nag-a-accept sila ng daily interest lang. Like kung wari, 3 days mo lang siyang nabayaran. 0.5 interest lang yon. Then sa 3 days na yon, 1.5% interest lang yan. Kung mababayaran mo agad siya within 3 days. So ganun yung nagustuhan ko kay Tala. Daily nga po yung interest rate ni Tala. So yun yung maganda kay Tala. Pero kung papabutin mo siya ng monthly interest, medyo malaki nga naman yung interest niya. Pero legit naman talaga na agad-agad, once na na-approve tayo kay Tala, is talagang papasok din naman talaga agad yung disbursement niya sa mga Gcash account ba natin or sa bank accounts ba natin. So legit po yun. So danas na danas ko po yun. So maaasahan natin to si Tala talaga in times of emergency need. Pero wag po tayong mag-expect na sobrang taas ang ibibigay sa atin na Tala. Kasi mostly talaga yan. Alam niyo naman yun eh. Kapag first time niyo sa mga loan app, mababa po talaga yan. Below 5,000 yung mga offer ng mga loan apps. So mga first time mag-try dito. Top 4 on my list is si One Hand Loan App. Yes po, na-try ko po talaga si One Hand after Tala. Dahil kay Tala, tinry ko po si One Hand. Sila palagi kasi nasa ads ko kapag nag-i-scroll ako. Alam niyo yung gano'n, lagi sila nagpop up sa ads ko. And then, nag-review din ako kay One Hand. So yun, parang legit naman si One Hand. Parang ang dami niyang mga reviews. That time na na-approve kasi ako kay Tala and followed by One Hand. That was 2 years ago. So gano'n na po ako katagal sa mga mundo ng mga loan apps na ito. So first time ko mag-apply sa One Hand, of course, dati. So meron agad silang offer sa akin ng 1,500 pesos. So sabi ko nga sa inyo, expect nyo na mas mababa siya. Then after ko naman nabayaran yung 1,500 na yun, nag-increase siya, naging 2,400, then pa-increase siya ng pa-increase. Pataas siya ng pataas that time. So dahil ang purpose ko lang naman noon is for emergency purposes, nakatulong din siya sa akin kasi yung niloan ko kasi sa Tala noon, hindi siya ina para ma-occupy niya yung needs ko noon. Kaya naisipan ko nga po na mag-download kay One Hand and itry si One Hand. And FYI, si One Hand po ay may 15% monthly din. Sa experience ko kay One Hand dati, hindi ko na-experience yung daily interest niya. So parang monthly interest talaga ang babayaran mo. Though kahit babayaran mo siya ng after 3 days, after 1 week, after 2 weeks, ang rate pa rin niya is 15% monthly. So ganun si One Hand. Unlike po kay Tala, na nagbabayad ako ng daily interest doon talaga na legit. Doon dito kay One Hand, noon yun ha, 15% talaga yung interest rate niya kahit babayaran mo siya ng maaga. So ngayon nata nag-offer nata si One Hand ngayon ng daily interest rate. Hindi ko pa kasi siya na-try ulit ngayon kasi nag-delete na po ako ng
ng account ko dyan. So sa experience ko naman kay 100, wala naman akong harassment na nagaganap kasi hindi naman ako kailanman nagka-delay rin sa payment. So usually kasi manahalas yun ba yung mga delay sa payment. Pero sa 100, balita ko rin naman is wala siyang harassment. Matawag lang din talaga si 100. Tawag siya ng tawag. Yun yung experiences ko kay 100. Like sa mga character reference natin, lalo pag bago tayo ma-approvean si 100, matawag sila dati. Pero ngayon nata hindi na siya ganun. Direct na yung approval niya. So nagbabago-bago naman po talaga yung sistema ng loan app. So specifically dito sa 100, medyo mahigpit na rin talaga siya mag-approve ngayon. Pero talaga masasabi ko naman na legit to. Top 3 on my list is si Peso Ready. So yes po, marirecommend ko si Peso Ready sa inyo for emergency purposes talaga. Pang immediate money lang talaga. But hindi ko marirecommend yung interest niya. So though yung interest niya ay 15% monthly ha, malaki lang kasi kay Peso Ready. Yung non-finance charges niya, including yung kanyang mga loan insurance, yung mga ganun po. May mga ganun silang non-finance charges, which is na-waive naman. Pero legit naman po legit po talaga si Peso Ready na kapag nag-apply tayo dyan at nagkaroon tayo ng offer is talagang pasok agad sa GCash account mo. And real time po talaga yung disbursement niya. So, marirecommend ko siya for emergency purposes. Pero hindi ko siya marirecommend for long term kasi talagang hindi nagbabago yung interest niya, mataas talaga. At kung hindi ka marunong magpa-waive ng kanyang non-finance charges or additional charges, is talagang hindi mo siya magugustuhan kasi loloboy yung interest talaga na babayaran mo sa kanila. But for emergency purposes wise, is maaasahan po talaga tong si Peso Ready. Top 2 on my list is si OLP Loan App or si Online Loans Pilipinas Loan App. So alam ko familiar kayo kay OLP or kay Online Loans Pilipinas. Yes po. Like kay Peso Ready, ganun na ganun din po yung sistema niya kasi as far as I know, parang iisa lang yung management ni Peso Ready tsaka ni OLP kasi parehas lang talaga sila ng process sa loan app. As in, kambal na kambal, talagang iisa lang yung management ng dalawang loan app na ito. But recommended ko siya again for emergency purposes only. So like Peso Ready, mataas rin po ang kanyang non-finance charges. Parehas po silang may mga other charges bukod talaga sa interest nila, which is si OLP rin po is 15% monthly. Though na-waive to, again, na-waive to ha yung other finance charges. So meron pa akong video niyan kung paano ko na-waive yung other finance charges na ito, which is yung nabayaran ko lang dito is yung monthly interest niya na 15%. Depende yun ha sa inabil mo kung 1 week to pay ba yan, 15 days to pay, or 21 days to pay, or 30 days to pay. So kapag 15 days to pay naman is 7.5% interest lang. So kapag na-waive nyo yung kanyang other finance charges, is talaga mababa rin naman siya. So depende talaga yon. So kaya naman talaga marirecommend ko talaga tong si OLP as emergency purpose loan only kasi nga po, pwede tayong mag-loan dito ng 7 days to pay, 15 days to pay. Hindi po siya aabot ng 30 days, babayaran na natin siya kasi mas lesser naman din yung interest niya. So, top 1 on my list is si Mabilis Cash. Yes po, top 1 ko si Mabilis Cash kasi mas lesser yung interest rate niya over doon sa binanggit ko. Si Mabilis Cash po kasi based on my experience nung nag-apply agad-agad ako dito, nagka-offer agad ako. Alam mo ba magkano yung offer ni Mabilis Cash sa akin nung first time akong na-offer dito? 18,000 pesos. So nagka-problema lang kasi ako nung upon withdrawal kasi na-deactivate yung aking SIM card noon na ginamit ko sa Mabilis Cash. Inapil ko pa yon, pinalitan ko pa yon, tinawag ko pa yun sa customer service nila. And then nung napalitan yung aking mobile number sa Mabilis Cash, nag-refresh yung aking loan offer, which is from 18,000 naging 3,000 pesos na lang po. So sabi nila mataas na raw yun kasi yung iba 500 lang mga 300 pesos lang first offer nila ha. So maaasahan talaga to si Mabilis Cash no. So sa first loan offer nila sa akin 3,000 pesos. So mataas na yun ha sa akin mataas na yun. What more, kaya kung na-avail ko yung 18,000 pesos na talagang original offer nila sa akin no. So, mataas na tong 3,000 pesos again, which is currently talaga na-avail ko yung Mabilis Cash ko. And nakita ko bumaba yung kanyang interest. Sabi ko sa inyo naging 9% to 11%. Usually and commonly talaga yun yung interest rate ni Mabilis Cash. But for me, nagkaroon ako ng discount dyan. Naging 6% na lang yung interest rate nila sa akin. So first time kong nag-loan sa Mabilis Cash, 6% lang yung interest nila sa akin. So kaya naging top 1 ko si Mabilis Cash kasi grabe din naman yung experience ko sa kanya. Siya kasi yung pag-install ko ng app, nung apply agad ako, ganun kataas yung offer niya sa akin as first time mag-loan doon na. So this is more than emergency purposes na talaga kasi ang taas talaga ng offer niya. Biro mo halag 18,000 siya sa akin. Again, hindi lang talaga ako nagka-problema sa aking mobile number no. Nagpalit ako, then nagbago ngayon yung offer ko. Again, 3,000 pesos nga. Mataas pa din ha. Yun, dinisburse ko nga siya agad-agad talaga as in. Ganoon din siya kabilis. Pumapasok talaga siya sa akin GCash account agad-agad. So those are my top 5 loan apps for emergency purposes. So that was based on my experience once again. So alam ko marami pa talagang mga loan apps which is
very recommendable din. Ito kasi yung mga na-try ko eh. So marami pang mga loan apps din na mga legit pa. So I will share naman yan sa mga susunod pa ng mga videos ko. So lagi naman ako nagre-review and nasi-share sa inyo regarding mga loan apps na pwede ko pong mai-recommend sa inyo. Paalala ko lang sa inyo sa mga first time i-try itong mga loan app na ito. So please mangutang kayo base sa inyong kakayahan magbayad ha. So please lang, huwag kayong mag-abandon ng loan nyo dito sa mga loan app na nabanggit ko. Itong top 5 ko na loan app na na-experience at nabanggit ko. FYI, itong top 5 loan app na ito na na-try ko, si Tala, si 100, si Peso Ready, si OLP, at saka si Mabilis Cash. Itong limang ito ay nagre-report po sila sa CIC. Sila po ay mga submitting entities sa CIC. So please don't abandon your loan here kasi masisira po yung credit record nyo, credit score nyo. Possible po kapag nag-abandon kayo ng mga loans dito at na-report kayo sa CIC, hindi na kayo makakapag-loan sa ibang loan app and possibly mabablock po kayo or mababan kayo. So please pakibayaran nyo yung mga utang nyo responsibly kung ano yung kinuha nyo, hiniram nyo, pakibayaran po, pakisettle po. So again, I hope nakatulong tong video sa inyo and kung may experience kayo regarding sa mga loan app nito, you can comment down below naman and pakishare na rin yung mga experiences nyo and yung mga recommended apps nyo, loan apps nyo na pwede nating maasahan sa pagdating sa mga emergency purposes. So yun lamang po ay po may natutunan kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated po kayo. Thank you po for watching this video. Bye!